Hello everyone, so we are ready going there. Wish me luck. We did our part, so we will wait. We will claim success. God bless to us. Welcome back to my vlog, to our vlog. So we are now here in Manila City. I am having my interview, visa interview, and guess what? It's visa approved. So ano ba yung mga ginawa ko para ma-approve yung visa ko? And during the interview, during the process, what are the things na kailangan mong i-observe and what are the steps? So this is what happened because I have my interview just this morning, and so before the big event, no, around 6 AM, ano talaga nag-review ako all my papers. I reviewed, although I already studied that one. We already know what are our responsibilities, yung ina-applyan natin, who are our petitioner or our employer. So we know that already. So para ma-refresh or hindi ako makalimot during the interview kasi nervous na ako. I know I will get nervous during that time. So in-scan ko lang yung papers ko. So this is what happened. So this is what happened during the big day. So I wake up around 5 in the morning. Of course, I pray that everything will go smoothly. After that, mga around 6 AM, medyo nag-scan ako ng mga, or ni-review ko yung papers ko. So my DS-160, and then my NOAA, and everything, no? I scanned it, even my responsibilities, even my soon-to-be principal, our superintendent. Ni-memorize ko yung names and HRs, and even the law firms. So I really prepared, although I already knew that one, but I have to like refresh ba, because I thought na maybe during that time natawagin ang name ko, and hindi kasi tayo sanay na yung mag-interview sa atin is Amerikano. So maybe ninervyusin tayo. So much better na i-review yung papers. So after scanning around 6:30, 30 minutes lang ako nag-scan. Nag-prepare na ako. So, naligo, nagbihis. Tapos, the night before pa, na-ready ko na yung folder ko. Or yung, what do you call this? Yung clear book. So, clear book lang talaga ang binitbit ko para walang masyadong hassle. So, bags are not allowed inside the embassy. And cell phones as well. And yung watch or yung belt and colognes and everything. Basta para wala nang masyadong hassle, ito lang talaga binitbito yung clear book and all my papers and documents inside. So prepare na siya. Even my ball pen, dito na ko na inilagay, at saka yung mga reciprocity fee ko, dito na. Nag-clip lang ako para hindi siya mahulog, to secure my money. So I went to the embassy, around, na-prepare ko na siya. I went to the embassy around 7:40, kasi nag-breakfast pa ako. So, I did not have heavy meal. Just light lang. Tapos, pagdating ko sa embassy around 8,
dire-diretso na. Yung interview ko is 9 in the morning. But 8 pa lang, pinapasok na yung mga 9 na schedule. So, nakapila na. It's not a hassle because you will not get confused because may mga guards. Ang daming guidance on the way. So, sasabihin ng guard na dito ka pipila, anong time mo, so anong number ng pipilahan mo, so doon ka na window. So, first, sabi ng guard, kasi 9 AM ako, so, line 3. So, sa line 3, nakapila na ako. Nag-prepare ako ng passport, at saka yung yung appointment confirmation na makikita mo sa i-email sa'yo, diba? Remember this one when we file our appointment online. So, na-print ko na to. So, na-print ko to. And then, also, I printed my yung I-197 or yung NOAA, na-print ko rin yun. Tsaka yung passport. So, yan ang hahanapin ng guard sa gate pa lang. Before ka papasukin. So, passport, yung schedule confirmation, appointment confirmation, at saka yung NOAA on my case. So, okay na. Pagkatapos sa guardhouse, nakapasok na kami sa gate ng embassy. Still, nakapila kami kasi mas inuna yung mga 8 na appointment. 8:05, 8:30, 8:45. So, sila yung pinapasok sa building. After 20 minutes, tinawag na yung mga 9 AM, 9:30, 9:45, pinapasok na sila sa building, sa embassy. Pagkapasok namin sa building, mayroon ulit doong guard, no? Tapos, may parang scanner or something yung i-scan sa'yo na anong bitbit mo, yung mga belt, bawal talaga yung cellphones. So, hindi nakapasok yung iba kasi may bitbit na cellphones and all. So, buti na lang, ito lang talagang dinala ko, tsaka yung pera and ballpens and all my documents inside. Pagkapasok ko doon, proceed to step 1. So, ano yung nasa step 1? Yung step 1, hahanapin niya yung passport mo at saka yung NOAA mo, Notice of Approval, or yung I-197 mo. So, dalawa, passport and NOAA. Kukunin nila yon, tapos yung passport mo, lalagyan ng barcode sa likod. Okay, didikitan siya ng barcode at saka yung NOAA mo, i-fold nila. Then, i-clip nila sa yung passport. Tapos, tinignan yung, yung picture ko sa DS-160. Of course, this 160, hanapin doon sa step 1. Kukunin pala din nila yun. Tinignan yung picture ko. Yung picture ko, hindi siya pwede kasi... Hello, nalobat yung cellphone ko. So, I use another one. Okay, so step 1, ulit, kinuha yung passport ko, nilagyan ng barcode, tsaka DS-160, and yung form, or I-197, or yung NOAA. Okay, kinuha siya. Pagkatapos ng step 1, ito na guys, no? Before ako pumunta sa embassy, uminom ako ng maraming water, yung tubig. So, step 1 pa lang, ihing-ihi na ako. Wiwing-wiwi na. So, di naman ako pwedeng mag-broke sa line kasi mapupunta ako sa hulihan. Kasi tapos ako sa step 1. So, step 2 na ako. Naka-line kasi yan. Tapos, mahaba yung pila. Tapos, pag nakatayo lang kasi, so pag feel ko, pag mag-CR ako, pagbalik ko, back to the last line na naman ako sa step 2. So, tinuloy-tuloy ko talaga, no, inantos ko. Ano yung inantos pa? Tiniis ko talaga, no. Pero, along the way, nakapila ko sa step 2, naghahanap na ako ng CR, just in case, no, para makatakbo na. Pero, pinigilan ko talaga. So, sa step 2 naman, yung mga nag-assist na sa window, yun na yung mga American citizen, mga Amerikano na guys.
So, sabi nun, nung ako na nakapila, tinawag na, ako ng next, tinawag na ako ng Amerikana. Sabi niya na ipakita ko daw yung barcode sa likod ng passport kasi in-scan niya. Tapos pagka-scan, nag-finger scanning naman ako. So, una sa left, so pag ganyan. Para talaga ma-scan, kailangan i-support ng the other hand. Tapos, the right fingers naman, i-support ng left. So, parang ganun. Tapos, yung two thumbs naman yung nakascan. So, pag-check, sabi niya, okay, proceed to the next step, which is step 3. Sa step 3 naman, people, ito na yung nakakakaba. Kasi, madami kasing in-interview during that time. So, yung ibang naka-interview pala, yung interviewer, Americans, nasa likod. Yung nakikita lang namin, yung nakapila, nakikita lang namin, yung isang Amerikanang nasa harap, na parang palaging galit, parang galit siya palagi kung nagtatanong. So, tsaka siya yung interviewer na palaging nagbibigay ng blue paper na na-denied yung visa. So, lahat ng mga nakapila, kinakabahan na kasi ang lakas ng boses niya. Pero malayo pa ako. Malayo pa kami. Ang haba-haba talaga ng pila. So, paglapit namin, kasi nadidinig mo yung mga questions, kasi naka-mic yung mga American citizen. Naka-mic sila, yung mga interviewer. Usually, yung mga tinatanong naririnig namin, where in the state are you going? United States are you going? What are you going there? How long? Parang ganon. Tapos na-observe ko, yung nadi-deny usually yung mga tourist, yung kumukuha ng tourist visa, tsaka yung mga sinasabi nilang may may relatives in America, kasi yun yung binibigyan ng blue. So nakikita ko lang during that time na nagla-line na ako. So sabi niyang hindi niya sinabi na I'm sorry. Sinasabi lang niya na, okay, your visa is denied and the reason why is here in the blue paper. So, syempre, yung in-interview, ang lungkot-lungkot ng face. May isa nga umiyak, no? May isa ring matanda na talagang, malungkot siya, no? After the interview. So, nakapass na kami sa kanyang, yung naglalay na kami. Sa unahan pala, pagdating namin sa dulo, marami pa palang mga interviewer na American sa likod. So, 2 babae, tsaka 3 mga lalaking interviewer. All of them are Americans at may isang Japanese pala na interviewer na magaling din mag-English. So, nakalay na kami. Tapos, ihing-ihi na talaga ako, guys, no? Kailangan talaga, before kayo pumasok sa building, yung na-check na yung yung papers niyo, bago kayo na makapasok, may CR sa labas, kaya umihi na kayo. No, wag yun ang antayin na mag-CR kayo along the way na naglilinya na kayo, mahirap yun. Kaya, umihi na kayo before pa makapasok sa building. So, nakaihi lang ako, guys. Napaupo na kami. Nakaupo na kaming lahat. By line kasi yan. So, nakikita ko na, malayo pa to kasi, yung sa unahan pa. So, tumakbo ako, dali-dali doon sa, sa CR. Pagbalik ko, hindi pa talaga siya naka-move forward. Parang, inantay ako. So, pagbalik ko, timing na kami na ang next in line. So, yun na nga, nakapila na, kinakabahan na. So, pero ako, parang parang, hindi masyadong kabado kasi gusto ko talagang maka-speak in English, no? Gusto ko talagang makaharap yung American citizen, tapos matest yung English skills ko ba kasi hindi ko pa talaga na-try na mag-speak in English, talk in English, in person na yung American person talaga yung kausap. Hindi ko pa siya na-try. Though na-try ko siya online, pero it's different, no? Iba talaga. So, excited ako, no? Excited talaga ako. Parang gusto ko talagang makikikahan during my time. Pag time ko na. So, nakapila na kami. So, timing,
doon ako na-assign sa isang American citizen lalaki. Parang seryosong-seryoso siya. Before ako, may dalawa. Yung una, parang teacher siya, going to Chicago. I don't know why, pero talagang na-deny siya. H1B, I don't know bakit siya na-deny. Nabigyan siya ng blue paper. Hindi naman niya in-explain kung bakit. Basta, malungkot talaga yung teacher. The next yung next ko is, lalaki siya, parang medtech. Maririnig mo talaga yung usapan nila kasi naka-mic yung interviewer, tapos malapit lang kayo sa in-interview. Nakatayo kasi kami sa likod, mga ilang steps lang. Tapos ako na, syempre, pinakita ko na yung yung passport ko, binigay ko sa kanya. Tapos tumitingin siya sa computer, parang may tinitingnan siya. Tapos yung unang question niya is, where in the state are you going? So sabi ko namang Kansas State, somewhere city, no? Parang ganun. So ang next na question niya is, anong gagawin mo dun? Or what are you going there? Siyempre, hinabaan ko yung sagot ko kasi gusto ko talaga makipagchikahan. Sabi ko, I will be teaching grade 7, grade 8 students. I am an English language arts teacher and I am so excited. Something like that. So, tinignan ako na interviewer ko. Sabi niya, okay. Parang stop. Kasi marami pa siyang interviewin. Tapos, parang nakatatlo ako, sabi niya, what are you doing here? Or, what have you been doing here in the Philippines? No? Ano ba yung trabaho daw ako dito? So, sabi ko naman, for 13 years, I have been teaching English, and basta madami pa akong sinabi. Parang, sabi ko, nagtuturo ako for 13 years ng mga high school students, from junior to senior, for how many schools, parang ganun. Tinignan ako na interviewer ko. Wala siyang ibang sinabi, yung questions lang. Tapos sabi niya, okay, para ba to stop me? Okay, fine. So sabi niya, okay, you can proceed now to window 15 para makapagbayad na daw ako. So, para talagang yun pa? Yung nakulangan ako kasi gusto kong makipagchikahan sa kanya. So anyway, marami naman puhon-puhon, marami akong machichika puhon. So doon na lang. So nagbayad na ako, no? Pumunta ako sa second floor para magbayad, mga around 26,600 something, no? Prepare na kayo ng pera, no? It's okay in dollar or in peso. Okay? Kahit saan doon, okay din yung card. Tumatanggap din sila ng card. After nang makapagbayad, bumalik ako ulit sa window 27 ako. Bumalik ako sa window 27, tsaka binigay ko ulit yung passport ko, tapos sabi niya, okay, it's approved, then, it's approved, it's okay, yun lang. Hindi na binalik yung passport ko kasi, i-deliver na lang, no? I-deliver na lang sa akin in a few days. So, lumabas ako, yung resibo lang and yung folder lang ang dala. So, that's it. So, that's it, guys. So, I hope na kayo din, someday, you will have visa approved. Okay? Tsaka be confident. Kasi yung interviewer, malalaman nila na nagsisinungaling ka or you are not sure kung ano yung employer mo. The way, ito yung sinuot ko kanina, sinuot ko lang. Very formal kasi. May iba yung nagti-t-shirt lang, nagmamaong, pero feel ko, kasi interview yan eh. So, dapat, the way, ito yung sinuot ko kanina, sinuot ko lang. Very formal kasi. May iba yung nagti-t-shirt lang, nagmamaong, pero feel ko, kasi interview yan eh. So, dapat, di masyadong overdress. Yung sakto lang, may collar, parang ganun. Kasi interview, no? So, the way you dress pa lang, tsaka the way you speak, magsalita ka, di ba, pag interviewin ka, eye to eye talaga. So, yun yung i-remember nyo, no? Yung dress code, tsaka the way you answer, tapos dapat confident ka. Para talaga, makita nila na honest ka, tsaka totoo yung sinasabi mo. Okay? So, see you soon in my next vlog, in my next topic, guys. So, I hope na nakatulong ako sa inyo and see you again next time. Thank you for listening. Bye!